Magandang umaga po sa ating lahat, mga ginigiliw, mga minamahal ng Panginoon. May pag-asa po sa Panginoon, mga ginigiliw. Sa araw na ito ay ito po ang aking 50 taon. 50 years of existence in this imperfect world. Pero yung 50 taon na imperfecto ng mundong ito na ginagalawan ko, mga ginigiliw, nagkaroon po ng perpektong mundo ng aking buhay. 10 taon na po ang nakakalipas nung nakilala ko at tinanggap ko ang aking Panginoong Hesukristo bilang Diyos at tagapagligtas ng aking buhay at kaluluwa, mga kinikiliw. Perhaps, sasabihin niyo po, bakit imperfect world, Pastor? Alam niyo, God created this world perfect. He made it perfectly balanced in terms of natural scene and ecological cycle, mga kinikiliw. Perfecto po na ginawa ito ng Panginoon. Kaya lang, naging imperfecto ang mundong ito nung nagkasala ang tao, mga kinikiliw. Alam nyo, kung wala na sanang kung perpekto na sana ang mundo na ginagalawan natin, mga ginigiliw, wala na sanang namumutol ng mga kahoy, yung pollution, overpopulation. Hindi po mali yung overpopulation na sinasabi niya kasi mandato yun ng Panginoon na magparami kayo. Sabi niya po, yun ang sinasabi niya po sa salita ng Panginoon. Mga ginigiliw, yun ang sinasabi niya sa salita ng Panginoon. Pero, nasisira na ang mundo dahil sa kasalanan na ginagawa ng tao. Ginawa niya noon, perpekto noon, nung unang panahon. Nung panahon ni Adan at Eva, mga ginigiliw, ang tao hindi nagtatrabaho. Hindi mo kailangan magtrabaho nung unang panahon, hindi mo kailangan magbanat ng buto, magtrabaho, mag-araro. Yung ibigay mo lahat yung oras at panahon mo sa pagtratrabaho para sa yung ikabubuhay, mga ginigiliw. Ang ginagawa mo lang noong unang panahon, pipitasin mo lang yung bunga ng mga punong kahoy, mabubusog ka na at magkakaroon ka pa ng masagana, walang kamatayan na pamumuhay. Pero nagkaroon ng kamatayan dahil sa kasalanan. Yun ang sinasabi niya sa Romans 6:23 na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Na yung imperfectong mundo na ito na ginagalawan natin, the imperfect world na ginagalawan po natin, mga ginigiliw, ibinalik po ito ng Panginoon. 2,000 taon ang nakakalipas, and that is the original design of God. Nung nagkatawang tao ang kanyang Espiritu Santo sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, mga ginigiliw. Kaya yung mundo na imperfection, mga ginigiliw, ginagawa po na ngayon ng Diyos na perpekto sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. And that is the original design of God na tayo ay babalik, mga ginigiliw, sa sinabi ng ating Panginoon Diyos na nasa Genesis na tayo ay nilikha ng Diyos ayon sa kanyang kawangis, mga ginigiliw. Kaya nagiging imperfect world. Bakit nagiging imperfect world? As I've said a while ago, because of sin. And that is the claim of Satan. Yun ang claim ni Satan.
Yun ang sinabi niya sa ating Panginoong Jesucristo sa ilang. Anong sinabi niya sa ilang? Sambahin mo lang ako. Sa iyo lahat ang kaharian na ito. Sambahin mo lang ako. Sa iyo lahat ang kayamanan na ito. Na tatlong klase ng kasalanan. Tatlong klase ng anong tawag doon? Kung paano niya tinukso ang ating Panginoong Jesucristo, tinukso niya sa pamamagitan ng pagkain, tinukso niya sa pamamagitan ng kapangyarihan, at tinukso niya sa pamamagitan ng prestige and honor, mga ginigiliw. Bago po mag-share si Daddy, just give you some yung pinahayag po sa akin ng Panginoon sa araw na ito. Kaya, yung 40 days na yun na tinukso ng diablong ating Panginoong Jesucristo, inaraw-araw niya po yung tatlong klase ng pagtukso na ito: kayamanan, pagkain, and prestige, honor. Ito yung mga gustong-gusto ng tao ngayon. They want the place of honor. Ito yung gustong-gusto nila, yung itataas yung pangalan nila. Hindi nila namamalayan na nagkakasala po sila, mga ginigiliw. And sometimes tayo rin, hindi natin namamalayan na yung tatlong bagay na ito, dito tayo nagkakasala. Food, yung sobra sa pagkain, masilo ka sa pagkain, sobra sa kapangyarihan, sobrang garapal mo sa kayamanan, yun ay isang klase ng Diyos-Diyosan, yun ay klase ng tukso na ibinigay ng diablo sa ating Panginoong Jesucristo, mga ginigiliw. Ano ba ang nakapaloob sa 40 days na ito? Ano ba ang nakapaloob sa sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo sa Matthew 4:4? Na hindi lamang nabubuhay ang isang tao, sabi niya po, sa pamamagitan ng tinapay, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos, sabi niya po. Ano ba ang hiwaga ng salita na ito na Matthew 4:4? Alam niyo ang hiwaga nito? Ang hiwaga nito ay pagdidisiplina at pagpapakumbaba, mga ginigiliw. Yun ang hiwaga ng salitang ito na matatagpuan sa Matthew 4:4, na hindi lamang tayo nabubuhay sa tinapay, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Panginoon. Yun ang kaakibat na hiwaga na nakapaloob sa Matthew 4:4, mga ginigiliw. Bakit sinasabi ko na pagdidisiplina at pagpapakumbaba? Yun ang sinasabi niya sa Deuteronomy 8. 40 years na umiikot lamang yung mga Israelita sa ilang, umiikot lamang sila. Hindi nila narating yung lupang pangako dahil sa kawalan ng disiplina at kawalan ng pagpapakumbaba, mga ginigiliw. Kaya hindi nila napagtagumpayan na nakapasok sa lupang pangako na ito na ibinigay sa kanila ng Panginoon. Dahil sa kawalan nila ng disiplina at pagpapakumbaba. Yun ang sinabi niya sa mga Israelita noong unang panahon. Ginutom ko kayo, sabi niya po, mga ginigiliw. Ginutom niya ang mga taong ito ng kanyang bayan upang maranasan po nila yung grasya ng Panginoon. Sabi niya po dito sa Deuteronomy 8, no? 8:3, tinuruan niya kayong magpakumbaba. Ginutom niya kayo bago binigyan ng mana. Yung mana, yung pagkain ng mga anghel. Isang pagkain hindi ninyo kilala nilang inyong mga ninuno. Ginawa niya ito upang ipaunawa sa inyo na ang tao'y hindi lamang nabubuhay sa tinapay, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Sa loob ng 40 taon, hindi nasirang inyong kasuotan, hindi rin namaga ang inyong paa sa kalalakad. Itanim ninyo sa iyong isipan na kayo'y dinidisiplina
ng isang ama sa kanyang anak. So ito ay pagpapakumbaba at pagdidisiplina. Kaya sabi niya dito sa 16 ulit, mga ginigiliw, kayo'y pinakain niya roon ng mana, isang pagkain hindi ninyo kilala. Pinaranas niya kayo ng hirap para kayo'y subukin at turuang magpakumbaba. Sabi niya po, ang lahat ng ito'y sa ikabubuti ninyo, kaya huwag niyong isipin ng inyong kayamanan, ninyo'y bunga ng sariling lakas at kakayanan. Subalit alalahanin ninyong si Yahweh, ninyong Diyos, ang nagbigay sa inyo ng lakas upang yumaman kayo. Sabi niya po, mga ginigiliw. Praise God! Ang ating Panginoong Hesukristo, nung siya ay napunta sa ilang, hindi niya po inabot ng 40 taon, mga ginigiliw, bago niya napagtagumpayan yung pinapagawa sa kanyang ama. Mga ginigiliw. Napagtagumpayan niya ito sa loob ng 40 araw. Hindi siya kumain. Hindi siya uminom, mga ginigiliw. Dahil nasa kanyang pagdidisiplina at pagpapakumbaba. And he is the best example. Siyang pinaka-the best na halimbawa sa atin sa araw na ito, mga ginigiliw. Ang halimbawa ng pagpapakumbaba at pagdidisiplina ang ating Panginoong Hesukristo, mga ginigiliw. Maraming salamat po. Tinatawagan ko na po ang lingkod ng Diyos upang ipayag niya ang kanyang kapayagan sa atin sa umagang ito. Daddy Fab, God bless everyone.